Kahit hindi holiday, muling nabuhay ang diwa ng EDSA nang magtipo ng iba't ibang grupo doon para sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng init ng araw at bigat na daloy ng trapiko, nagmarcha ang ilang militanteng grupo papunta sa People Power Monument. Pero dahil walang permit para magdaos ng programa roon, sa White Plains Avenue pumuesto ang mga rallyista. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng People Power Monument habang unti-unting nag-iipon ng mga rallyista sa kanilang makeshift stage sa likurang bahagi ng Campo Aguinaldo. Tulad ng naunang EDSA, mga pare at madre ang mga nasa unahan ng entablado. Pagbibigay pugay umano sa mga taong simbahan na nanguna sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Pag nagkakaisa ang sambayanan, walang puwersang kayang humadlang sa tinig ng katotohanan. Ayon sa PNP, sa kasagsagan ng rally, umabot sa 6,000 ang dumalo sa pagtitipon. Marami sa mga dumalo, mga kabataan. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. Ang EDSA po ay nagpapanatili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Nagkaroon naman ng wreath laying ang National Historical Commission of the Philippines sa People Power Monument kaninang umaga. Giit ng NHCP, mahalagang gunitayin ng EDSA People Power na nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Ang ilang miyembro ng pamilya Aquino sa Tarlac piniling gunitain ng EDSA People Power Revolution. Muli kasing binuksan ang Aquino Center and Museum sa Tarlac City matapos ang 2 taong renovation. Isinabay din ang book launching ng libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Tampok sa bagong bukas na museo ang buhay politika at pribado ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.